Sino ang kanati ng Diyos sa Henesis 1:26? Henesis Kapitulo 1, versikulo 26. Isa ito sa mga kontrobersyal na talata kasi sino ba yung kanatin dito ng Diyos? Sino yung kalarawan niya? Yun ang tanong dito. Ngayon, maraming nagtuturo na anghel daw ito. Anghel. Tapos, may nagtuturo din na ito daw ay kapwa Diyos din ng Diyos. Madaling salita sa Trinity. Yun daw yung kanatin dito ng Diyos. Ngayon, dapat i-interpret ito nang wala siyang kinukontrang ibang talata. Kasi pag sinabi mong Diyos din yung kanatin dito, isa dun sa tatlong persona, mamamali kasi ayon sa Ten Commandments, ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. And huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kasi kung iisipin mo na tatlo ito na persona, sino itong isasalita dito? Bakit sa harap ko? Binabaliwala niya ba yung dalawa pang Diyos? Sino yung isasalita dito? Yan. Diba? Kontra na agad. Kukontra siya dun sa Genesis. Kung iisipin mo na may ibang Diyos bukod dun sa Diyos na lumalang. Bagamat Elohim ang ginamit dun, plural, ginamitin siya ng plural. Pero hindi ibig sabihin tatlo na ang persona ng Diyos kasi yung Diyos doon na Elohim, hindi ho tumutukoy yun dun sa sa tatlong persona, kundi plural kasi maraming katangian yung Diyos na yun. Sobrang dami niyang katangian. Nasa kanya na lahat ng katangian. Yun po lang yun. Ngayon, kung babalikan natin yung Henesis 1, dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito nga, wala siyang kanatin eh. Nagkaroon lang ng kanatin ng Diyos nung malikha niya na lahat. Langit, lupa, liwanag, kadiliman, ayan. Nalikha na niya ang araw at gabi. Nalikha na niya ang tubig, dagat, mga isda, punong kahoy, mga hayop. Tsaka lang siya nagkaroon ng kanatin nung lilikha na ng tao. Napansin niyo yun? Dapat napansin niyo yun. Kasi lahat ng nilikha niya dito wala siyang kanatin. Pero nung lilikha na siya ng tao, bigla nagkaroon ng kanatin. Ayan o. Oh. Kasi sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Lalangin natin ang tao. Pero sa versikulo 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. O bigla na naging singular. Sa kanyang larawan na. O diba? Kaya dito, yung Diyos dito, yung kanatin ng Diyos, hindi po pwedeng maging kapwa niya Diyos or isa sa persona ng mga Diyos. Kaya po mali po yung pong Trinity, mali po yun. Una-una wala namang mababasang Trinity sa Bible eh. Pag ito kasi kininterpret mo as 3 persons, bakit naging 3 persons? Plural ito. Kung itong plural na ito tumutukoy sa tatlong persona, bakit tatlo lang? O, di ba? Yung 5 higit din yung sa isa eh. Kung yung tinutukoy ditong Diyos ay tatlong persons, di ba, isipin nyo yun. 10. Pwede natin isipin 10 Diyos ito. 10 persona ng pagka-Diyos ito. Kung iisipin mo na, kasi, kung ang isip mo ay tatlong persona ito, mali. Kasi, kaya itong Diyos dito, sigurado tayo na ito ay nag-iisa lang. Basahin natin yung Malakias 2:10. Tiyan mo, wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Tao po yung nagsasalita dito, pero sabi, isang Diyos ang lumalang sa atin. O, di ho ba? Yan sa Malakias 2:10. Marami siyang kukontra yung talata pag inisip mo na Trinity yun, na may iba pang Diyos dun sa Diyos na lumikha. O, basahin pa natin ito.
Ito, basahin natin yung Isaiah 44 verse 24. Ganitong sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay. O siya daw yung Panginoon na gumawa lang lahat ng bagay. Isa lang talaga to eh. Hindi ito tatlo or tatlong persona na nagladlad na mag-isa ng langit. O, kita mo? At naglalatag ng lupa. Mag-isa lang niyang niladlad ang langit. Hindi ito, wala talaga siyang kasamang ibang Diyos. Walang kagaya niya. Kaya lang, balikan natin yung Henesis. Gaya na sinabi ko kanina, lahat ng mga nilikha, wala siyang kanatin. Bigla na lang siya nagkanatin nung lalalang na siya ng tao. Kaya lang, ang tanong nga dun, sino yung kanatin niya? Ayan. O ngayon, naipaliwanag ko na bakit hindi siya pwedeng anghel. Kasi unang-una, ang anghel, ang ibig sabihin niyan ay messenger, mensahero. Tao lang din po ang anghel. Hindi po yan kagaya nung iniisip ng iba na spirit being, hindi ho. Tao din po yan. Titulo lang din yan ng tao, messenger. Katunayan, ang ibig sabihin ng Gabriel, Anghel Gabriel sa Hebrew, ang ibig sabihin ay man of God, angel, messenger. Yun. Pag sinearch mo po yun, yung salitang Gabriel, si Anghel Gabriel, pag sinearch mo, man of God ang ibig sabihin. Tao ng Diyos, mensahero ng Diyos. Ganun lang po yun. Ngayon, balik tayo sa tanong. Sino yung kanatin dito ng Diyos? Ayan. Sino yung kalarawan niya? Yan. Ito po ang sagot dyan. Ang kanatin ng Diyos, walang iba, kundi yung mga una niyang nilikha na may buhay din. Dito sa Henesis, lahat ng nilikha niya may buhay din. Bakit ba, sa lahat ba ng nilikha ng Diyos, ano bang kalarawan o kawangis ng Diyos? Hindi yung buhay. Di ba? Buhay. Ang kausap dito ng Diyos, yung kanatin niya, walang iba kundi yung lahat ng nilikha niya ng una. Bago ang tao. Kasi nalikha na lahat eh. May hayop, may lupa, may langit, may bituin, may araw. Lahat yun, may buhay yun lahat. Kaya naging kalarawan siya ng Diyos kasi hindi siya literal na kalarawan ng Diyos. Yung parang kung ano yung itsura ng halimbawa hayop, ganun din yung itsura ng Diyos. Hindi yun. Hindi literal na larawan yun. Katunayan nga, lalaki nga kalarawan ng Diyos eh. Si Kristo kalarawan ng Diyos. Pero dito, bago likhain yung tao, lumikha muna siya ng lahat. Lahat ng bubuhay sa tao. Kumbaga, nature po ang kausap niya dito. Oh, di ba? Hindi kontra. Walang kukontra yung talata yung kasi andito na lahat ng mga nilikha niya eh. Hindi po pwedeng anghel ito kasi wala naman dito nakasulat na lumikha siya ng anghel, na spirit being, wala pong ganun. Kompleto po ito, kompletong detalye po ito ng Henesis. Oh, yun po ang sagot ko diyan. Ang kanatin ng Diyos ay walang iba kundi yung kanyang lahat na nilikha o nature. Kasi kung walang nature, hindi mabubuhay yung tao, hindi mabubuo yung tao. Kumaga sa katulong ng Diyos dito, nature sa paggawa ng tao, sa pagbuo. Dahil nga tayo galing sa alabok ng lupa. Siguro ngayon lang ninyo narinig yung aral na gano'n Nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo. At least wala siyang kinontrang talata na iba. Kasi pag sinabi mong anghel, kontra na agad. Wala naman kasing anghel dito eh. Walang nilikha ang Diyos na anghel na spirit being. Ang anghel po sa Bible, tao rin po yan. Mensahero nga po ang ibig sabihin ng anghel eh. Kasi ang salitang anghel ngayon parang iba na eh. Pero sa mga Israelita, hindi ang anghel, tao din. Anghel means messenger. Mensahero. Lahat ng mensahero ng Diyos, anghel po yan.